Dear DJ Cory, hambal ko hindi ako mangin kabit. Pero subong, kabit na ako. I will never be a kabit. I will never be a mistress. Amo nang ginsumpa ako sa self ko. Amo nang permi ko ginahambal each time the topic of adulterous relationships come up in conversations. Pero ginkaon ko ang tanan nga ginpanghambal ko. For me, ang pagiging kabit is not by chance, but by choice. By choice tanan. Gani, tani mangin lesson ang akon nga istorya sa mga babayi nga makalantaw sa akon nga istorya. Itago lang ako sa ngalan nga Gray. May boyfriend ako for almost 11 years. Never ako nag-cheat sa iya bisan permi kami LDR. 2018 sang natuman ang handom ko nga makakadto sa Canada. Hambal ko sa boyfriend ko nga before ako mag 2 years sa Canada, mapuli ako para magpakasal sa iya kag para madala ko man siya sa Canada. Kag diri kami mabuo sa amon nga pamilya. Palangga gid namon ang isa kag isa, bisan pa hindi perpekto ang relasyon namon. Pag-abot ko sa Canada, I was so happy. I've been waiting for this chance. Nagstay ako sa balay nga ginaparentahan sang agent namon before kami gindulong sa employer namon. Kag dito ko nakilala si CJ. Yes, itago ta lang ang lalaki nga ato sa ngalan niya CJ. Bago kami naghalin, ginpangayo niyang number ko. Pwede ko makuha ang number mo? Pamangkot niya sakon. Tungod para sa akon, hindi man big deal ato ginhatag ko. Then, I was surprised sang ginbuligan niya ako hakwat sa mga maleta ko. After 1 week, nagbalik ako sa balay sang agent ko. Kay dito ako naga-star kong day off ko. Wala pa ako mga gamit sang time nga to, so nagpaupod ako sa friend ko nga bading para mamakal. Timing man nga may salakyan si CJ, gani ginupdan niya kami para hindi ko no kami mabudlayan. Sa umpisa, wala gid ako sang may nabatsyagan para kay CJ. Ni katiti nga atraksyon, wala gid. Kag wala gid ko or wala ko gid gin-expect. Until my next day off. Gabi na sang nag-abot ako kag naabdan ako ni CJ nga nagapaniyapon. Ginkadtoan niya ako kag ginhambalan. Oh, nga amo nang ginakaon mo. Tani nagaluto ka kag hindi ka sagad bakal sa mga ready to cook. Tapos ginhagad niya ako nga mag-mall the next day. Since wala man mali siya sa ako, nagpasugot man ko. Pagkaaga, medyo late na ang gwa ko from my room. Pagpanaog ko, nakita ko siya sa kusina. Hambali sa akon. Bugtaw ka na? Tuktukon ta ka tani, gali kay nahuya ako basi tulog ka pa. Nagluto ko bacon kag itlog. Aryo, kaon anay. Nalipay man ako kay medyo gutom na gid man ako that time. Pagkatapos naman breakfast, naligo kami, nag-ilis kag nag-drive pa kadto sa mall. Ginpamangkot niya ko. May boyfriend ka na? Nagsabat ako. Oo, may ara na. But never ko ginpamangkot ang love life niya. From then on, nag-umpisa ang amon nga guwa-guwa every day off. Paano abi, kay gin-schedule niya man ang off niya sa day off ko. Kag ginaamin ko, I felt excited every time nga magwa kami. Nagalagaw kami sa park, sa mall, nagakaon sa gwa. I knew right there and then nga posible nga ma-in love ako sa iya. Almost 1 month na ko nga ara sa Canada, sang nagplano kami nga magkadto sa Niagara Falls. Nag-book kami sang hotel, kag natabo ang hindi dapat matabo sa amon. Nag-segs kami. I don't know nga akadasig sa ako nagbigay, nga nangin mahuyang ako sang time nga to. Kami man gihapon sang boyfriend ko sa Pinas. May communication man kami gihapon, pero amat-amat ako nga nangin cold sa iya. Happy ako sa company ni CJ. Padayon kami nga nagagwa para mag-date. Pero miya ginahilabtan ang phone ko, so ang ginhimo ko, every time nga magkita ay kami, ginablock ko ang boyfriend ko sa Pilipinas. Naglabot man sa point nga ginbawalan ako ni CJ nga mag-upod sa iban ko nga mga kaupdanan sa balay. Oo lang ako nga oo sa iya. Sa panahon nga to, sigurado na ako sa kaugalingon ko nga palangga ko na siya. Nga in love na ako sa iya. Nag-I love you na siya sa akon, kag sang nabatian ko ato for the first time. Do ka nami sa pamatinan. After so many years, ginkilig ako liwat. Hambal ko pagani sa iya. Abi mo,
Dugay ko na ina gusto nga mabatian sa imo. Ginkilig pagid ako sang hambal niya nga nagaselo siya kuno. Kung nagagwa ako sa iban, nagagwa ako nga upod ang iban. Gani, hindi na siya kuno gusto nga magwa ako nga lain ang upod ko. Dapat, siya lang. Pero one day, may na-discover ako about kay CJ. Hambal sang friend ko nga bading, kasado na kuno si CJ. Wala gid ako kamuwang-muwang nga may asawa na siya. Feeling ko daw ginbuhusan ako sa malamig na tubig. Hambal pa sang friend ko, dugay na siya nga married. Kagin-stalk ko ang profile niya. Married na gid man siya. Ginamin ko sa friend ko nga bading nga may natabo sa amo ni CJ. Hindi lang kaisa, ukon kaduha. Ang nahambal lang sang friend ko, daw kaga ka bala? Ano natabo si mo man? Abot friend, wala ko gani kabalo kung anong nagakatabo sa akon. Sapat ko sa iya. Basta, dugulpi lang gid niya nahulog ang buot ko sa iya. Te, pati panty mo friend nahulog man. Joke sang friend ko nga bading. Pero bisan ano niya pa ka-joke, kag pamagan sang balatsagon ko. Natapos lang ang adlaw nga nagahilibion ako. The next day, nag-updanay kami ni CJ. Ginkumpronta ko siya sa mga nabalaan ko. Before kami nagwa, ginpamangkot ko siya kung may asawa na siya. Ang sapat niya, wala. Deep inside, gusto ko magpati nga wala gidman. Then, the next day, I asked him again kung may asawa na siya. Medyo na-irritar siya nga nagsabat. Api unta, tinana. Wala ko asawa, okay? Wala, period. Namangkot pa siya kung sino ko nung naghambal sa akin nga may asawa na siya. Para protektahan ang friend ko nga bading, ginsabat ko siya nga sa Facebook. Ginsto kong account mo. Amo tong urig account mo. Nakabutang to, married ka. Pero tanan gin-deny niya. Ako naman, ginpadayon ko man gihapon ang pakikipagrelasyon ko sa iya tungod in love gid ko sa iya. Naglabot na gani sa punto nga ginbulagan ko ng boyfriend ko sa Pinas. Ginamin ko sa iya nga may ara na ako ginapalangga nga iban. Yes. Ginhaboy ko lang nga daw papel ang relasyon naman sang boyfriend ko sa Pinas nga 11 years. Tungod sa lalaki nga bago ko lang nakilala sa abroad. Para sa isa ka lalaki nga balaan ko man nga may asawa na. Pero ginpapati ko lang ang kawalingon ko nga wala siya sa asawa. One day, hindi na gid ako mahimos. Paliwat-liwat na ko nga nagapamangkot kay CJ. Kun ba sigid man married siya. Siguro nakulitan na gid siya sa akon kag ginamin niya na nga kasado siya. Pero wala eh. Bisan ginamin niya nga may asawa siya, do hindi ko man siya gihapon kaya i-give up. Tungod pa lang ko siya. Wala sang may nagbago despite the fact nga balaan ko nga married siya. Permi man kami gihapon naga-updanay, sweet man kami gihapon sa isa kag isa. Nadumduman ko pa ang time nga ginhambalan ako ni CJ nga halungan ko gid daw ang lawas ko. Nga hindi ako dapat magbusong until mangin permanent resident na kami. Ako naman nga gaga, oo lang nga oo sa iya. Everything na ginahambal niya sa akon, pati ang bayo ko nga suksukon, gahoo lang ko nga nagahoo. Amo ko na siya kapalangga. I don't know why. Hambalin pa sa akon, kasakit daw sang sitwasyon namon kay may asawa na siya kag bata. Pero para kuno sa iya, ako gid kunong palangga niya. Tanan nga ginhambal niya, ginpatihan ko. Even though a part of me is saying nga basi hindi niya ko kaya panindugan. One day, nagkaon kami sa isa ka Japanese restaurant. Sobra ka-sweet sa iya sang time nga to. Siya pa nagahiwa sang steak ko. Ginahungitan niya pa ko. Pero, amo na to gali ang last namon nga gwa. Kaya the next week, dito lang kami sa ginaistaran namon nagakitaay. Hambal niya. Maabot ko ng magulang niya sa Tuesday. Mga 3 days ko no ang stay. Hindi tagaligagwaan ay hambal ko sa iya. Sabat niya, damo pa man tayo makakita ay One time, pag off ko, nag-text siya sa akin nga mapuli ko no ako sa balay. Hamba ko,
Oo. Tapos lunch na sang nag-abot ako, kagdungan pa kami nga nagkaon. Maayo lang wala nagwa ang sister niya kay nahuya ako mag-atubang sa iya. Kag tungod wala pang iba namon nga upod sa balay, nagsaka siya sa room ko, kag may natabo sa amon. Kun kis amon ang setup namon, nagakadto ako sa room niya o kun siya naman ang makadto sa room ko. Sang gabi bago ako mabalik sa work ko, nagtawag siya sa akon. May ibilin ko na siya nga jacket, iPhone, kag card para sa bus train. Ginpamangkot ko siya. Ano ning ginahimo mo man? Sabat niya lang sa akon. Basta, palangga ta ka. After sadto, hindi ko na siya makontak. Gintawagan ko ang ate niya, kag ang hambal niya, nagpauli na ko si CJ sa Pinas, kay may emergency ang family niya. Ginpangamuyo ko nga tani okay lang ang family niya, hindi ko mapunggan nga maghibi. Kinasakitan ako kag naga-worry gid ako sa iya. Hambal ko pa nga nagtugon si CJ nga in case nga magbusong ako, ihambal ko gid ko no. Ginpamangkot ko ang mga workmates namon or workmates niya. Ang cousin niya, ang agent namon, kagin confirm nila sa akon nga sa Alberta na kuno siya. It was I was 2 weeks delayed that time. Hindi na ako kabalo kung anong himuon ko. Feeling ko daw ginpayaan ako sa ere. Daw ginpalagyuhan ako. Hambal ko sa friends ko, or hambal sa mga friends ko, move on na lang kuno ako. Kag ibutang ko na lang gid daw sa pinsar ko ang goals ko. Ang mga rason kung nga nagkadto ako sa Canada in the first place. Nagpasugot ako nga mangin na ikaduha lang sa kabuhi niya. Pero nahimo niya ako nga bayaan. Nga daw wala sang bili. Tani, nagprangka na lang si CJ sa akon. Isa ka bulan ako nga hibi lang nga hibi. Sa subong, wala gid ako balita kay CJ. Hindi ko man siya makontak sa Facebook, kaya hindi ko na ma-search ang account niya. Siguro deactivated na o kung blocked ako. Nabudlayan ako gihapon nga mag-move on. Ara gihapon ang sakit. Kung kisa nagahibi pa ako, pero kinanglan ko nga magpakabakod para sa goals ko. Maayo lang nga na false alarm ako. Wala ako nagabusong. Ay nako, paano na lang kung nagbusong ako? Paano ang trabaho ko? Ang handom ko? Sa subong, wala na kami contact sang boyfriend ko sa Pinas. Gintry namon tani nga i-fix ang relationship namon, pero wala na gid. Mabudlay na gid i-fix ang isa ka relasyon kung trust na ang maguba. Mabudlay gali magsalig no sa tao nga bag-o mo lang nakilala. Gani sa mga babayi da nga nagapamati, nagalantaw. Kinahanglan kilalahon tanay ang tawo bago kita magsulod sa isa ka relasyon. Dapat mangin wise kita kada desisyon sa kabuhi ta. I hope may lesson ka mo nga nakuha sa istorya ko. Follower mo gid ako DJ Cory, kag nagalantaw gid ako sa imo online sa imo nga Facebook page. Nagalantaw ako permi sa videos mo, kung hindi man ako makaabot agad-agad sa gina-upload mo, ginabalikan ko gid ang mga na-miss ko nga stories. I'm an avid fan. Salamat sa pagpalipay sa akon sa times nga ginasubuan ako. Love, Gray.